Ang katawan natin hindi naman siya gagawa ng isang bagay na salungat sa kung anong gusto na sa puso natin. Kung gumagawa tayo ng kabutihan, ang dahilan nun ay dahil sa puso mo. Kung gumagawa ka naman ng kasalanan, ang dahilan din nun ay dahil sa puso. Lahat ay nagsisimula sa puso. Kapag maayos ang puso ng isang tao, magiging maayos na lahat. Kapag madumi ang puso ng isang tao, madudumi rin ang mga kanyang gawain. Sa buhay natin ngayon, sobrang busy tayo sa mga ginagawa natin na kapag nagkakaroon tayo ng sakit, ay agad-agad na tayo naghahanap ng gamot para gumaling tayo. Kapag nasugatan tayo, agad-agad tayo naghahanap ng gamot para maayos yung sugat. Agad-agad tayo pumupunta sa mga doktor. Kasi bakit ayaw natin na may mangyayari sa katawan natin? Habang ang mga tao ay busy sa pagtingin sa mga katawan nila, sa kalusugan nila sa labas, mayroon isang bagay, kalusugan ng isang bagay na pinapabayaan ng karamihan. At yun ang kalusugan ng ating puso. Minsan nakikita natin na ang puso ng tao, hindi natin alam kung anong nararamdaman ng tao, kung anong iniisip ng tao, nakatago yung puso. Pero alam natin kung ano ba ang meron sa sarili nating puso. At yung mga scholar ng Islam, pinahagi nila at sinabi nila na meron 3 klase ng puso. Ang unang klase ng puso, ito yung puso na malusog. Qalbun salim. Ano sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sa araw na walang makapagbenepisyo na galing sa kayamanan nyo, galing sa mga pamilya nyo, mga anak ninyo, maliban kung sino man ang dumating na malusog ang puso niya. Salim, healthy yung kanyang puso. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala fil jasadi mudghah, na meron sa katawan isang laman, idha saluha, saluha al jasadu kullu. Kapag itong laman na ito ay maayos at matuwid, buong katawan ay magiging matuwid. At magiging maayos ang buong katawan. Wa idha fasada, at kapag ito corrupt, madumi, masama, ang buong katawan ay magiging madumi. Buong katawan ay magiging corrupt. Ala wahiyal qalb. Katotohanan ito ang puso. Pinoprotektahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga puso ng mga nananampalataya. Pinapaalala niya sa atin, ang katawan natin hindi naman siya gagawa ng isang bagay na salungat sa kung anong gusto na sa puso natin. Kung gumagawa tayo ng kabutihan, ang dahilan nun ay dahil sa puso mo. Kung gumagawa ka naman ng kasalanan, ang dahilan din nun ay dahil sa puso. Lahat ay nagsisimula sa puso. Kapag maayos ang puso ng isang tao, magiging maayos na lahat. Kapag madumi ang puso ng isang tao, madudumi rin ang mga kanyang gawain. Ang unang klase ng puso ay yung puso na malusog, yung kalbun salim, na ito yung puso na malinis mula sa shirk, sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ligtas siya mula sa pagnanasa ng mga tao, mga sariling pagnanasa, mga pagnanasa na haram, na ito yung puso malayo sa mga bagay na sumasalungat sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung puso na ligtas siya sa mga pagdududa sa pananampalataya niya. Ito yung kalbun salim.